Parehas ng itsura at marka ang bleach na ibinibenta sa mas murang halaga. Pero puputi na lang ang uwak, damit na pinatakan, asa ka pa kung puputi rin. Amoy palang pamatay na. Hanep talaga sa epekto. Ang gaya-gaya puto bayang bleach na mapanganib, di obra sa tutok tulfo. Tayong mga Pinoy, partikular daw sa kalinisan. Hindi kontento sa sabon, kailangang may partner. Tulad na lang ng bleach na pinabalik ang puti o pulaw na damit sa dati nitong kulay. Sa itinimbre sa aming tutok text line sa Barangay Everlasting sa Payatas, Quezon City, ang sikat na commercial bleach mabibili sa mas murang halaga at ang gawaan imbis pabrika sa likod bahay lang. Ngayon, yung isang napuntang napagtanungan kong bakanting bahay, yung sa taa, nakita ko na yung mga lumang lalagyanan ng sondro, tinatanggalan nila ng etiketa. Nilinis nila ng iskoba, sinasabon. Makikita rin yung mga pelangganong nakalatag na puno ng tubig. May hinahulo silang white powder, mano-mano nilang isasalin doon sa mga bote na nilinis nila. Tapos pagtapos noon, tatakpan muna nila para doon sa label, ipapalit nila na gano'n din ang tatak. At ang itinuturong mastermind ng murang commercial bleach, si Estrella Sombre Agustin, na may halos 5 taon na rin itong ginagawa. Sa di kalayuan na paggawa ng murang commercial bleach, nakilala namin si Rose Ann, di niya tunay na pangalan. Minsan na raw niyang subukan ng commercial bleach na gawa sa tabi-tabi. Yung mga taga sa amin, alam nila na may nagbebenta nga ng bleach doon sa amin. Para hindi na kami lumayo, bumili na lang doon din kami doon. Pero imbis na makatanggal ng dumi at mancha sa kanyang labada, kilati pa raw ang kanyang mga kamay. Napansin ko nagsasampay na parang yung kamay nagdo-dry siya tapos sobra yung pangulubot nung palad. Nangati siya ng ilang araw tapos yun nga nagsusugat na siya tapos namamalat na siya ng yung medyo malalaki na yung pagbabalat niya. Kaya naman nadala na siyang gumamit ulit ng nasabing produkto. Loyal na gumagamit ng commercial bleach ang labanderang si Aling Erlinda. Nagtaka siya sa special sale ng bleach na ibinibenta sa kanilang lugar. Doon po sa mga libreng bleach, mumurahin lang ho. Yung bumibili po ako. Kasi nakakatipid ho. Imbis na pumuti ang kulay ng damit, ang balat sa kamay niya ang nagbago. Oo, nasubukan ko yun. Kaso nagkasugat-sugat ho yung kamay ko, nagkapaltos, namumula, masakit, mahapde. Tinungo namin ang itinuturong gawaan. Sa bungad pa lang ng tahanan ni Madam, nasa pulagad ng aming kamera mga batang ito na naglilinis ng mga botelya. Mukhang pamilyar ang recycled na boteng yan, ha? Yung proseso, yung paglilinis nga muna ng bote, kasi doon pa lang sa labas, doon pa lang ang cleaning process nila. Tapos pag nalinis na yung bote, lilipat sa kabilang bahay na may gate. Pati mga bata binabad ng may pakana sa ganitong uri ng trabaho. Sa pangalawang araw ng punta namin, mukhang maraming gawa ang mga bata ni Madam. Paghahalo naman ang toka nila ngayon. Ipapatong lang nila yung pinaka-seal nung... Tapos pag naipatong na, saka nila pinapatungan din ng plancha para dumikit, para magmukhang original. Maya-maya pa, itong si Madam, nag-sale stock na sa aming grupo. Ito po yung kulang pang 100. Buksan pa natin, hindi na. Ganun? Basta yung original na yun. Kunin mo yung large doon? Ilang kon ba yun? Isa. Ayan mo na. 36 piraso lang yun. Hindi, kukunin ko siguro sa yun, i-reserve nyo sa akin. 100 pa kulang. Ang nabiling bleach dapat lang sampulan. Sabay namin sinubukan ang bleach sa tabi-tabi at ang bleach sa pamilihan. Sabay pinatak sa dalawang tela na may mancha. Ang galing sa pamilihan, ilang segundo pa lang, naglaho na ang mancha. Ang galing sa tabi-tabi, walang nangyari. Di nga sinmahal, wa-effect naman. Ang bleach agad ipinasuri sa laboratorio kung ligtas gamitin. 3 test pong ginawa namin. Tinest namin ng percent sodium hypochlorite, which is dapat yung active ingredient ng solution. At nakuha namin na mababa siya sa
required specifications. So masasabi natin, mahina ang quality ng produktong yun. Pero delikado ang nasabing chemical, lalo na sa mga may sensitibong balat. Yung indications niya sa paggamit sa tao, depende sa skin reaction niya or sa tolerance niya sa ganong klaseng mga chemicals. Dalawang magkamukhang produkto pero magkaiba ang epekto. Pinasuri naming muli ang dalawang bleach. Sa trained eye na makikita naman ng mga legal ang kulay ng peke naiiba dun sa original. Ngayon, ang ginagamit ng simplified lang, gumamit sila ng spot color. Pero dahil in-scan to at nagiging 4 colors, yung 4 na kulay, pag sa imprenta, pag gumagalaw-galaw yung 4 na kulay, hindi nagre-rehistro. So, tabi-tabingin, nakikita mo dito yung pula, yung ano. So, parang blurred tingnan sa mata. Ang font ng logo ng manufacturer, iba ang font dun sa counterfeit. Yung counterfeit, ginamit niya standard logo na nakita sa computer. Halos magkamukha man daw ang dalawang produkto sa unang tingin. Halata pa rin peke ang isa sa mga ito. Kasi mahirap, maganda yung kopya kung kahit na sabihin natin mali ang printing niya. Isang palatandaan para sa mga mamimili, malambot yung plastic ng peke. Pag pinipindot niya, yung peke, malambot, nadidiin ka agad, saka hindi nga bumabalik ka agad. Yung tunay, mahirap, kailangan didiin mo talaga. So, ibig sabihin, maganda ang plastic ng original. Maganda ang source nila ng plastic, magandang klase. Dito sa peke, para maibebenta nila mas mura, siyempre, binabarat nila yung manufacturing ng plastic, kaya murahin yung klaseng plastic. Pero tiyak raw na mahihirapan ang mga mamimili sa pagtukoy kung ano ang original at peking produkto. Bandang ibabaw, merong nakastampad, yung stampad na maaaring sa ginawa sa makina. Merong mga numbers na series of numbers, siguro mga 10 o 100 ng numbers. Palagay ko, yun, batch number ng produkto para palatandaan yan. Doon sa peke, wala talaga. Kaya payo nila sa mga mamimili, maging mapanuri at laging mag-ingat sa produktong bibilhin. Ice certification ay pinadala ng kumpanya ng Green Cross na gumagawa ng ginayang commercial bleach. Malinaw na walang sinumang otorisadong gumawa ng kanilang produkto maliban sa kanilang kumpanya. Dumaan sa masusing pag-aaral ang wastong halo ng kilalang commercial bleach. Ibinibenta sa merkado upang makasigurong epektibo ito at di makapinsala. Well, number one, there's the brand name. Okay? May pangalan yung produkto, sikat na yung produkto. And kung protektado yun under our law, it becomes a trademark. So when you copy the name of a product or service na registered, you infringe on that name. And in this case na may violation. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ang pamimeke nito. Bakit natin pinoprotektahan yung mga original? Dahil yan, they spend time, of course, money building up their brands, building up their names, and most of all, building up goodwill. So we are guided by trademarks as consumers. And if someone is copying the trademark, shortcut yun to a consumer's choice. So bibilin ka na dahil sikat ka. Ang paggawa ng peking bleach, aming inalam kung may lisensya mula sa Business Permit and Licensing Office ng Lungsod Quezon. Pero tulad ng inaasahan, kolorum ang nasabing paggawaan. Para wakasan ang kalokohan sa paggawa ng peking bleach, inilapit na namin sa Station 6 ng Quezon City Police District ang problema. Kasama ang mga inspektor mula sa BPLO, agad na rin ikinasang isang operasyon. Pagdating ng aming asset sa lugar, si Aling Esther, todo asikaso sa kanyang inaakalang buyer. 4,800. Oo, nilis ko na ng 8%. Pero ang tray mo, pagbalik mo na, bibigyan niya sa inyo. Tuhin ko naman yung 10, pagbalik mo. Dali lang po yan. Pati 2 guntur po. Nang makumpirmang present ang mga kahon-kahon ng peking bleach, ito na ang naging good job para sa mga operatiba. Halos mamuti si Aling Esther na makita ang mga pulis. Maya-maya pa, itong si Aling Esther, binuking din ang kasosyo. Marami naman kamay. Ito pa kami kasama doon, sir. Ilan pa naman doon? May isa pa doon sa eskinita. Saan doon? Kaya hanapin namin sa Sali, Arimado.
Opo, si Aling Sally. Hello? O, Aling Sally, pagkakaligan niyo yung mga peke natin na nasaan nyo. May sako kaya pakalagay. Si Mrs. naabutan pa ng mga operatiba sa akto ng pag-aayos ng mga peking produkto. Ginagawa pa lang ba yan? Ito pinis natin. Ito yung laman po kasi sayang matapon. Wala bang takip yan? Wala po. Ay sos naman, madam! Ano po, pag sila Nanghihinayang ka pa sa mga peking nakakaperwisyo yan? Arestado ang dalawang ginang, agad naman silang dinala sa presinto. Kumpiskado rin ang 28 kahon ng peking produkto. Pagdating sa opisina, aminado naman ang dalawang ginang sa kanilang illegal na gawain. Gate nila, kahirapan daw ang dahilan kung bakit sila pumasok sa ganitong uri ng negosyo. Itong December talaga, hihinto na talaga sana ako. Maliit lang ang kita, basta mapakurang ko lang sana yung gilid ng bahay. Nakita nila sir kanina, pumasok sila sa loob. Naku naman, hindi dahilan ang mga yan para sa illegal na gawain. Malinaw na nilabag nila ang Quezon City Revenue Code of 1993 o Ordinance Number SP1080 o ang pag-ooperate ng isang negosyo na walang kaukulang permit mula sa munisipyo. Violation po ito ng ating pong ordinansa sa business permit. So, pwede rin po nating mademanda siya on that basis dahil po maling-mali na tayo po ay magnegosyo po dito sa syudad ng Quezon nang hindi po muna tayo kumukuha po ng pahintulot po para po tayo makapagnegosyo. Maharap din sila sa kasong paglabag sa Republic Act Number 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines. It provides for both civil and criminal penalties. So, meron po yung pagkakakulong from 2 to 5 years, pag-trademark infringement, and also damages. Pero under the law, there is also from fine na tinatawag from 200,000 to 500,000. Mananatili naman sa kustudiya ng pulis sa mga nakumpiskang peking produkto habang wala pang desisyon ang korte para sa mga ito. Sa panahon ng pagtitipid, madalas tayong pumapatol sa mura. Pero maigi pa rin maging mapanuri kaysa magsisi sa bandang huli.